The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Magbabasa kita diri sa Hebrews chapter 11 verses 1 to 6. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of the things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he, being dead, yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa sininaman niya kahigayunan nga mga pamalandong kita sang iya nga pulong, and nagapadayon kita sa ato niya series Living by Faith. Kag-ari na kita sa ikapitong parte sa sining pagtuon naton. And sang nagligad dira kita sa Hebrews chapter 11, kag dira man gihapon kita so padayon naton nga pagtuon nanungod sa pagtuo. And so naintindihan naton nga sa pagtuo na luwas kita ging klaro gid sa pulong sa Ginoo dira sa Ephesians chapter 2 8 and 9 nga paagi sa grasya sa pagtuo. Grasya sa Ginoo nga siya naghatag sa ibugtong anak kag siya nagtalos dito sa krus para kita maluwas. Siya nagbayad sa aton nga mga sala kag kinahanglan naton nga saligan kag tuuhan ng ina nga kamaturan. Ina ang baldara regalo ina sang Ginoo kun dulot niya sa aton. Hindi naton ina pwede kag dapat kay hindi naton kaya bayran, pero ang aton Dios siya ang nagbayad sa aton tanan nga sala dito sa krus kag kinahanglan naton tuuhan ina saligan ng ina nga kamaturan. So not only we are saved by faith, but we should live by faith. The just shall live by faith. So ang ginatawag gali nga pagtuo is not just a one-time decision, not just a one-time contract with God. Okay Lord, nagtuo ako, nag-sinner's prayer, so okay na to. Apang ang ginatawag nga pagtuo, it is progressive. So hindi lang nag-umpisa ikaw sa pagtuo apang magpadayon ikaw sa pagtuo. Isa ka picture sa natawag nga progressive, not only nagapadayon ina apang nagatubo ina. Subot silingon kung sang una ang aton nga pagtuo daw pareho sang isa ka lapsag, pareho sang isa ka bata, no? Kag nagtubo abi nga medyo sinultiro na hasta nga nag-mature na gid. Amo na dapat ang ginatawag nga development sa aton nga faith. So kung sang una sa mga gagmay nga problema o kung butang nagalalain gid kita, may it be nga subong hindi pareho sina ang aton nga pag respond apang nga nagagrow kita sa aton nga pagsalig sa Ginoo. So kabay nga sa mga ginaatubang naton, instead nga magkabalaka kita, no, nagtubo na kabay kita sa aton nga pagtuo kag nga hindi na kita to ang dasig malingkang, dasig magsunggod, apang kabay kita na ang ginagamit naman sa Ginoo nga magpatubo sang pagtuo sa iban. Kita naman dapat ang mga encourager, ang mga prayer warriors, no, kag manunudlo naman, no, sang pulong sa Ginoo kung paano nga magtubo kag magsalig pagid sa iya. So ang ginatawag nga pagtuo is very crucial and very critical sa aton nga pagkabuhi. Hindi lang sa aton nga kaluwasan, but sa aton gid nga adlaw-adlaw. Isa ka rason siguro nga kita nagakabalaka kay bangod nga wala nagkulang kita, no, or nadulaan kita sang pagtuo sa aton nga Ginoo. And so we have to be reminded that we are to live by faith. Okay? So we are to live by faith. So
Ang aton nga pagtuo nga ang Dios nagpahayag sa iya kagalingon sa iya tinuga kag sa iya man nga pulong, and even personally nagkari siya sa sining nga kalibutan, historically recorded. It is a historical fact nga si Jesus napatay, si Jesus nagkabuhi, si Jesus napatay, si Jesus nabanhaw, si Jesus nabanhaw sa ikatatlong adlaw kag nagkayab siya sa langit. And hindi lang inahaka-haka, hindi lang inistorya no sang isa ka taho, but it is proved by hundreds of people, by 500, by apostles, by women no nga ara dito nakita gid nga si Kristo mismo. Now ang grabe ka crucial pagid nga gin-involve sa Gospels is ang account nga bisan gani si Thomas nagpangduwa-duwa bud silingon, normal lang gali nga magpangduwa-duwa kita sa mga mirakulo nga natabo. Kay di daw hindi man gid mapatihan, especially ang ginatawag nga pagkabanhaw. Ngari ang isa ka taho nga nagakling nga lapit sa Dios nga 3 ka tuig nga nagupod, nagwali, no? Upod si Kristo, nagpangalagad upod si Kristo. Nagpangduwa-duha pa gani. No, pero anong hambal ni Kristo? Hambal niya, kari diri sa akon, come and see that it is I. No, ako ini. So amo na aton nga pagtuo. Ginpahayag sang Ginoo sa kalibutan, ginpahayag niya sa iya pulong, ginpahayag man niya even personally. Kag nga sa sina nga ebidensya, sa sina nga pamaagi, makasigurado kita nga ang aton ginatuuhan matuod-tuod man gid nga Dios. Isa sa mga himno nga katahom ikantahon, no? Ang lyrics that goes, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able. No? So, may it be, sa sining nga padayon natin nga pagtuon kag pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, we will really be persuaded, makita mismo, no? Makumbinsi gid, ma-persuade gid, mas magdalo mga aton kasiguraduhan. Aton Dios masaligan, kag aton Dios matutom hasta sa katubtuban. So, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amo ni ang kasiguraduhan naton, amo ni ang suporta sa aton nga pagkabuhi, ang pagtuo naton. No, indeed, kung ako siguro, kung wala ako pagtuo sa Ginoo, I mean, damo nga mga hindi maayo nga butang pwede himuon. Kung wala kita gatuo nga ang Ginoo, may control sa aton nga gobyerno, kabudlay magpangalagad, no, nga nakafocus sa Ginoo, kagabudlay man magpaminsar nga may kalinong. No, kaya rablan daw gusto giya naton magintra, o gusto ginaton nga kita gidyang magkayo. Pero kung mayara kita pagtuo sa Ginoo, hindi man nga ginapabulag-bulagan nato ng gobyerno. Of course, we have to pray for the government, we have to expose kung ano ang sala nga ginahimo nila. Apang, we have to come to the reality and realization nga ti ano man gid bala ang aton kaya himuon. Pero kung isalig naton sa Ginoo, Lord God, ang amo ni nga butang hindi ko kontrolado pero ikaw may control sini. Wala ako gahom pero ikaw may gahom. Wala akong mahimo pero balaan ko ikaw may mahimo. So when we work, we work. When we do our efforts, we do our efforts. But when we pray, it is God who works. And it is God who efforts. No, so indeed, para sa akon gani, it is not an effort for God. Diba? Wala iya pang budlayan Ginoo. Kag wala siya ng budlayan sa aton kabudlayan nga nagyan sa pungsod Pilipinas o kung sa aton nga pagkabuhi. And that nothing is too hard for God. So, ang ina nga phrase ba lang nga makita naton, I think ako nabasa ako na sa Jeremiah, I think sa chapter 17 and 27, makita naton dira, pamangkot ang propeta sa Ginoo sa Jeremiah, balya, ano gid man bala, or may budlay man gid bala sa Ginoo. So, kabay nga magtubo ang aton nga pagtuo. Kabay nga magtubo ang aton nga pagtuo. Now, ang proposition naton sa sining pagtuo naton is faith grows and thrives not in the moments of prosperity but through adversities and uncertainties.
ang aton daw nga pagtubo, ang aton daw nga pagtuo nagatubo, okay? Kag nagapamunga ini, mangin malig-on ini, hindi sa mga tion nga tawhay kag progresibo ang tanan, kundi sa mga tion nga grabe ka dalom, grabe ka problemado, grabe ka dulom, kag wala ka siguraduhan. Now, when God gives you an unexpected challenge, it is His unannounced test meant to try your faith and your spiritual learnings. So, ang Ginoo daw nagpadala siya sang wala nimo gina-expectar nga problema akong pagtilaw, amo na sa galiang exam sang Ginoo, unannounced quiz sang Ginoo. Nga ang purpose na is tilawan ang aton nga pagtuo kag ang aton nga ihibalo sa iya. Na always kita nagatuon kag pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, and always man kita gina-remind nga magdepender kag magtuo sa iya. And so, nagakabagay lamang nga tagaan man kita sa Ginoo sang exam o kon mga quizzes para ma-testingan kung gina-aplikar man gid bala naton or natun-an man gid bala naton ang aton nga ginpamalandungan o kung nato nabasa, kung nato napamatian, halin sa madamo kag nagkalain-lain nga wali kag manugwali. Now, ang purpose gani sina is to grow our faith. Kag may it be nga amo na ang aton nga pangmuyo kag pagtuo. Now, sang nagligad, naumpisahan naton ang ining pagtuon sa Hebrews chapter 11. The descriptions of a man of faith. Amo ring gusto sa Ginoo sa aton nga kung nagatuo kita, ang bunga sina kag ang ebidensya isang aton nga pagtuman. Faith that leads and that bears obedience. Amo na ang matutuod nga pagtuo, no? Kay ti pwede ka man niya makatuo kag magsiling nga ako nakakilala sa Ginoo, no? Pero indeed pamatud-an na nga hindi inaamo ang insakto. When it comes sa pulong sa Ginoo, ang yawa damo man nabalaan pero wala man gabag-o, wala man gatuman. And so, ang Ginoo, ang isa ka pamaagi nga mabala nato ng isa ka tawo may ara sa genuine faith, because that faith always leads to faith in action or obedience. Okay? So, ang una nato nagligad, the descriptions of a man of faith. A man of faith continues despite opposition. Bisan may araga pamalabag, kag bisan isahano na lang siya, nagapadayon siya. A man of faith commits despite uncertainties. Hindi mo sigurado, wala ka sabat, wala ka kahibalo, pero nagapadayon ikaw, nag-commit ikaw, nagsalig ikaw, no, nagauyat gyapon ikaw. Amo na siya ang ginatawag nga pictures ang commitment. Isa ka taho nga nagtuo kay mangod makita nimo he is committed despite uncertainties. Another, a man of faith chooses God's will over worldly blessing. Okay, mabala na to ng isa ka taho may ara sa pagtuo, matutuod nga pagtuo o kung pagsalig because he chooses God's will over worldly blessings. So si Moses ang isa diri ka ehemplo naton. Mabasa naton Moses nga makita naton dira sa verse 24. Moses, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. And he choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a reason. So, verse 27, by faith he forsook Egypt, ginsikwa niyang Egypto, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invincible. So, ginbayaan niya, kaginpili niya ang Diyos. Kita niya ang hari, pero nagtuo siya sa wala niya makita nga matuod-tuod nga Diyos kag hari sa mga hari. So, in summary, Moses rejected the privileges, the pleasures, and treasures of Egypt in order to identify with God's people. He grew up in Pharaoh's palace, surrounded by power, education, luxury, yet he made a decisive choice to walk away from it. So, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing instead to suffer with the people of God rather than enjoy the fleeting pleasures of sin. He valued God's approval more than earthly comfort. In application, kung ikaw isa ka taho nga nag-claim nga nagtuo man gid ikaw sa Ginoo,
ang isa ka implication, application dapat sina sa atong kabuhi is that willing kita nga bayaan ang mga pagkabutang sinihalibutan to choose God's will over worldly blessings. Damo nga mga katawhan subong, ga-claim sila nga Kristohanon, pero hindi nila mabaya-bayaan ang ilang mga pagkabutang, hindi nila ma-deny ang ilang kasikatan para sundon ang kabubuton sang Diyos, kag tumanon ang sugo sang Ginoo. Mas okay pa nga mag-compromise. Mas okay pa nga pilion ang kasikatan sang sa tindugan nga anak man gid sila sang Dios. Sang sa pilion ang ginaman sang Dios kag damo gid, no? Ang tawag sina ang mga taho ang ila tagipusoon, no, sa parable ni Jesus. Thorny nga heart. Ako sa diin nagsiling sila nga nagtuo sila sa Ginoo. Pero sang nag-ubwad ng tanan na choke kung baga, nakuga, nasapawan sang mga pagkabutang sa siniya kalibutan ang ilang pagtuo, ang ilang pagkilala sa Ginoo. So a man of faith willingly sacrifices temporary benefits for the eternal purposes of God. Intindihan ini kagamuniya ang pagtuo ni Moses. Nga although ara na siya sa pinakamaayo nga estado, pinakatahong nga edukasyon, pinakataas nga kag prominente nga estado sa pangabuhi o komposisyon, pero wala niya ato ginpili. Apang mas ginpili niya nga magpaubos, mas ginpili niya ang mga Israelinon, mas ginpili niya nga sundon ang kabubuton sa Ginoo sa iyang kabuhi, which is to lead the people Israel out of the land of Egypt. Bayaan ang Ehipto, bayaan ang sala, ang idolo, diag ang tanan-tanan. Now, ano ang imo Ehipto subong? Ara pa ikaw ay hanggihapon? Kung nagatuo ikaw sa Ginoo sing matutuod, you have to leave your Egypt. Bayaan ginaton aton mga Ehipto. Ang Ehipto nga kusudiin ara dito ang mga idolo. Ang Ehipto nga kusudiin ara dira ang pag-esklabo sang sala sa aton. Ang Ehipto nga kung sa diin ara ang kahamungayaan sang tanan. No, kung magsunod kita sa Ginoong budlay. Pero ari mas mabudlay pagid kung magpadayon kita sa sina nga butang, magpadayon kita sa kalibutan, magpadayon kita sa Ehipto. So, Moses' example shows the depth of his choice. He was not forced out of Egypt. He refused it. So by faith, although malahalo ng ining desisyon, ginbayaan niya ang palasyo. Ginbayaan niya ang Ehipto kag ginsunod ang Ginoo sa iyang kabuhi. So Moses chose identity over influence, obedience over opportunity, and eternal purpose over comfort. Eternal purpose over comfort. Another day, so a man of faith chooses God's will over worldly blessings. Kag another, sa pagid, a man of faith confesses his need for God's grace. Now, mga nalista diri ng mga ngalan, ng mga katawhan, they are not perfect people. Kagita ginaton kung ano ni ang ilang mga sala kagabulastugan nga nahimo sa atubangan sa Ginoo. Pero makita man naton sa ilang kabuhi is that baon sa ila pagtuo sa Ginoo, kilala nila kung sino ang Diyos nga gintuuhan nila. Naintindihan nila nga ang Diyos maluluyon kag mapinatawaron, and instead nga magpadayaw sila sang ilang kaayo, sang ilang pagkamatarong, no? Ginako nila ang ilang mga sala, ginako nila ang ilang nga kahiguan kag nagpalapit sa Ginoo. Such as si Rahab, matutuod nga nagtuo siya sa Diyos ang mga taga-Israel, nga gintalikdan niya ang iyang nagligad nga kabuhi. Gintalikdan niya ang iyang nasyon, gintalikdan niya ang iyang relihiyon, gintalikdan niya ang iyang identity sa una, ang iyang ubra as a prostitute, mahingko. Pero wala niya ginhimo nga rason na gud nga hindi siya magtuo sa Dios. Apang makita naton nga matutuod ang iya pagtuo kay willing niya akuon ang iyang pagkamakasasala. Even si Samson, kita ni Samson kung ano iya sala. Pero for the last time, by faith, nangayo liwat si Samson, Lord God, for the last chance, for the last time,
nakasala ako sa imo, but for the last time gamita ako as a judge. Gusto gihapon ni Samson nga ihatag iya kabuhi even though it would cost his life. Kita niya nga hindi siya perfect. Even si David, may failure siya. Grabe kadako nga sala. Nangin adulterous siya, nangin murderer siya. Pero mabasa naton sa Psalm 51, mabasa naton pagit sa iban pagit nga mga salmo nga yung ginsulat ni David. Nga ginako niya, Ginoo mali patawara ako. Grabe nagid kadalo mga akong nga pagka makasasala. Now, ang isa pagigali ka bunga sang pagtuo sa aton nga kabuhi is ang pag-acknowledge sa aton nga pagka makasasala. Kung matutuod ikaw nga nagtuo kay Kristo, nagsalig ikaw nga siya maluluyon kag mapinatawaron, then you will continue to come to Him. Magapadayon ikaw sa pagpalapit sa Ginoo, magapadayon ikaw sa pagkumpisar kag pagsugit kag pagtuad sa imong mga sala. Kag intindihan ni mo nga Lord, hindi ko man gali kinahanglan nga taguon kung ano ako. Kaya tanan man gali kita sa imo. So, si Abraham mayara man siya nga mga he is a man of faith, pero may mga tion gid siya nga nangin unfaithful siya. Pero still ginako niya ang iyang sala kag nagpadayon. Si Moses wala man may isa last nga tion sa iyang kabuhi, no? Sugo sa Ginoo, huypan lang o kun hinay lang gid ang paghampak sa bato, pero ang iyayagin persahan niya gid. He disobeyed God, pero still sa katapusan sa iyang kabuhi, no, ang ginpangita niya po niya is ang pabor kag ang presensya sa Ginoo. So ang isa ka tawo nga nagtuo sa Dios, nagatuad siya sa iyang sala. Lord God, nagatuo ako nga makasasala ako, kay ikaw balaan. Nagatuo ako nga ikaw maluluyon kag patawaron mo. So, hambal sa puno sa Ginoo, our God is faithful and just to forgive us our sins. And so, what should we do? Anong imo naton? Let us confess our sins before God. And lastly, a man of faith confronts challenges with courage. A man of faith confronts challenges with courage. Sa aton nga kabuhi, o kung pagsunod sa Ginoo, hindi man niya nga tawhay ang tanan. Actually, the more nga nagasunod ikaw kag nagasuod pagid ang imong pag-alagad kung pagsunod sa Ginoo, damo pagid gani mga cross damo pagid mga pagtilaw, damo pagid ang mga paglingkang kag mga tentasyon nga napadala ang kaaway. Kapang by faith, no, kabay nga magpadayon kita confronting challenges with courage, na may kaisog kita. So si Noah may mga challenges, but with courage he boldly obeyed God. Nangin maisog siya for 120 years. Bisan wala nagtuo pero nagpadayon siya nga maisog nga sundon gid ang gusto sa Ginoo. Si Moses damo man nagkumpronta kag nagkontra sa iya, pero may ara siya kaisog, no, nga sundon gid kag magpadayon sa Ginoo. Si Daniel, although hindi man gid na mention ang iya nga ngalan dire, pero nga baldiri the prophets kag na mention dito nagtakop ang baba sang leon. Na wala na ton si Daniel ina. So, instead nga magsunod siya sa sugo kung mahadlok siya sa decree sang hari, no, apang nagpadayon siya sa iyang pagpangamuyo, sa iyang pagsalig, no. And Daniel purpose in his heart not to defile himself of king's meat. So, kita naton sa kabuhi nila ang pagtuo na nagpadayon sila. So, a man of faith does not avoid challenges. He faces them with courage. Nga aman, nga tubangon naton ang mga pagtilaw nga may pagtuo. Well, we stand firm not because that our situation is easy, but because nothing is too hard for God. Again, we stand firm not because our situation is easy, but because nothing is too hard for God. Kabay nga paagi sa niya pagtuon naton, paagi sa pagpamalando sa pulo sa Ginoo, or even paagi sa mga persecution, no, kon mga afflictions or problems nga nag-agi sa aton kabuhi. Kabay paagi sa sina nga konteksto, circumstansya, magtubo pagid kita sa aton nga pag-alagad kag pagsalig sa Ginoo. Dalayawon gid ang Ginoo sa iyang pulo, dalayawon gid ang Ginoo nga nakapamalandong kita. Kagabay ang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan.